Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang kasamaang ginawa ni Carlos kay Robert. Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa abot kamay na pangarap. Welcome to my channel and please don't forget to like, comment and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala sa restaurant kung saan nag-celebrate ng stag party sila Carlos ay dumating si Robert. Nakita niya si Michael sa labas at sinabihan siya nitong, "Anong ginagawa mo dito? Hindi ka naman inimbitahan ni Carlos sa party at huwag kang manggulo dito." Sabi ni Robert, "Nasaan si Carlos? Gusto ko lang siyang kausapin." Ngunit hindi na napigilan ni Michael si Robert at pumasok na ito sa loob. Nakita naman niya agad kung saan sila at nilapitan ni Robert si Carlos at tinawag niya ito. Sabay sabi ni Robert kay Carlos na walang hiya ka, bakit mo sinasaktan si Lynette? At bigla niya itong sinungtok sa tiyan at napayuko si Carlos kaya nahulog ang ballpen niya sa sapatos ni Robert. At hindi niya namalayan na sumabit ito. Nagulat naman sila Michael at Lyndon sa sinabi ni Robert kay Carlos. Kaya tinanong nila si Carlos kung totoong sinasaktan niya si Lynette. Sabi naman ni Carlos, hindi totoo yan. Bakit ko naman sasaktan ang mahal ko? Sabi ni Michael, tawagan natin si Lynette para malaman natin kung totoo ang sinasabi ni Robert. Sabi naman ni Robert, hindi na kailangan kasi hindi alam ni Lynette na pumunta ako dito. At tumalikod na si Robert para umalis. At bumalik na sila sa mesa at itinuloy ang kasiyahan. Habang nagkakasayahan sila ay pumunta muna si Carlos sa bar habang nag-iisip kung paano siya makakaganti kay Robert. Nakita siya ni Michael na nakatayo at tinanong siya kung okay lang siya. Sabi naman ni Carlos, okay lang daw siya, pero nasusuka lang siya dahil sa suntok ni Robert kanina at kailangan niyang pumunta ng banyo. Basta sabi ni Robert, mag-inom lang kayo dyan at ako na ang bahala. At tumalis na nga itong si Michael. Maya-maya may dumaang empleyado ng bar at may hawak itong jacket. Nakita ito ni Carlos at sinabihan niya kung pwede niya munang mahiram ang jacket at pumayag naman ito. Samantala sa labas ng bar, tumawid na si Carlos para mag-abang ng masasakyan pa uwi nang mapansin niya na may nakasabit ng ballpen sa sintas ng sapatos niya. At nakita niya na kay Carlos ito at itinapon niya na ito sa daan. Maya-maya, tumawag sa kanya si Annalyn at sinabi na malapit na siya kaya sabi ni Robert mag-aantay na lang siya sa kanya. Habang nakatayo si Robert sa daan ay inaabangan na pala siya ni Carlos na nasa likod niya lang na nakahood ng jacket at saka may hawak na bote. Sabi ni Carlos, "Yari ka na yun sa akin, RJ. Akala mo hindi ako makakaganti sa'yo." At itinago na niya ang kanyang muka sa hood ng jacket para hindi siya makilala. Sa kanya nilapitan ng dahan-dahan si Robert at sa kanya ito pinukpok ng bote sa ulo. Samantala si Annalyn habang papalapit na sa papay niya ay nakita niya na may pumukpok kay papay Robert niya kaya dali-dali siyang tumakbo papalapit para tulungan niya ang papay Robert niya. At habang inaalalayan niya ang papay Robert niya ay sumisigaw si Annalyn ng tulong. Siya naman pagdating ni Harry at Regan at tinulungan nila si Annalyn at RJ para madala agad ito sa ospital. Nang mapansin ni Annalyn na may bagay sa daan at pinulot niya ito, nakita niya na ballpen ito ni Carlos kaya kinuha niya ito at malakas ang kutob niya na si Carlos ang may gawa nito sa kanyang tatay. Agad naman siyang sumakay sa sasakyan. Sa hospital naman ay nabalitaan ni Lynette ang nangyari kaya dali-dali din si Lynette na sumugod sa emergency at hinanap sila. Nakita niya si Annalyn at tinanong niya kung ano ang nangyari. Sabi naman ni Annalyn hindi siya kundi ang tatay Robert niya pinukpok ng bote sa ulo. Kaya nagulat si Lynette sa sinabi ni Annalyn. Ang tanong si Lynette kung sino ang may gawa nito at kung nagsumbong na ba sila sa mga pulis habang nakatingin naman si Robert kay Lynette. Pero si Annalyn ay may kutob na hindi maganda. Ang sinasabi niya kay Lynette na kung pwede sila na mag-usap na mag-ina. Samantala, eto naman si Nurse Karen at Nurse Ivan ay nahuli ni Moira na nagchisismisan sa hallway kaya't nagalit itong si Moira dahil hindi work-related ang ginagawa nila kundi nagchisismisan lang sila sa oras ng trabaho. At sinabihan sila ni Moira na last na nila itong gagawin sa hospital niya. Kaya nagtanong si Nurse Karen kung anong ibig sabihin ni Moira. Sabi ni Moira, simula ngayon ay tanggalin na kayong dalawa sa mga trabaho ninyo dito sa ospital ko. Kaya nagulat at napaiyak na lang si Nurse Karen sa sinabi ni Moira sa kanila. Samantala sa loob ng opisina ni Lynette, nagtatalo naman sila ni Annalyn dahil doon sa nangyari kay Tatay Robert niya. Dahil malakas ang kutob ni Annalyn na si Doc Carlos ang may gawa nito sa Tatay Robert niya. Dahil nakuha niya ang ballpen kung saan napukpok si Robert
at pinakita niya ito kay Lynette, pero hindi naniniwala si Lynette sa sinasabi ni Annalyn dahil hindi daw kayang gawin ni Carlos yun. Sabi ni Annalyn, haya na ang ebidensya ko na nagpapatunay na kay Carlos ang ballpen na yan. Nauwi sa pagtatalo ng dalawa at nagkasigawan na si Lynette at Annalyn dahil ayaw maniwala ni Lynette sa mga sinasabi ni Annalyn. Siya namang pagpasok ni Carlos at naririnig sila mula sa labas ang pagtatalo ng dalawa at tinanong siya ni Carlos kung ano ang pinagtatalunan nila. Sabi ni Annalyn kay Doc Carlos, kayo po, at nagulat naman si Carlos sa sinabi ni Annalyn, di ba sa'yo yan? Nakita ko ang ballpen mo kung saan pinukpok ang tatay Robert ko. Sabay abot ni Annalyn ng ballpen kay Carlos na itinagulat ni Carlos nang makita niya ang ballpen niya. Ano ang gagawing paliwanag ni Carlos dito? Sino ang paniniwalaan ni Lynette sa dalawa? Saan nahantong ang tagpong ito? Habangan. Huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.